Iyon, welcome sa ating 2 Minute Sunday. Pero today, wala tayong masyadong trivia kasi medyo naging busy nga tayo at marami tayong ginagawa sa work. Siyempre, priority pa rin natin yung work. For this episode, ang gagawin natin, meron kasi akong mga backlog. Actually, nahihiya na nga ako sa mga viewers natin. Hindi ko sila nababalikan every time na nagtatanong sila sa comment. And this is the first time na sasagot tayo sa mga questions sa mga comments na pinopost ng ating mga loyal subscribers. Alright, so umpisahan natin from Catherine Manrique-IHJ. So ang tanong niya dun sa video natin ng Coolpad CP12 first impression, lagay ko dito yung link, ang entry level na phone na pwede na. So ang tanong niya, how about po sa ML? Smooth po ba siya? Well, hindi po ako gamer. Hindi po ako naglalaro ng ML. Don't judge me. Well, because hindi yan yung generation ko when it comes to games. Pero, kung gagawin po nating reference, yung memory na kasama at saka yung processor, mukhang hindi ka magiging masaya pag gumamit ka ng ML sa phone na to. In case na meron ka pa rin pero kung masaya ka naman, kasi po ang processor po ng CP12 ay Unisoc, pero hindi po siya for gaming. So baka lang laging magkaroon ng lag and lagi kang matalo kapag medyo intense na yung competition. Ayan siya na. So hindi ko po siya sinasuggest na gamitin as gaming phone. So thank you sa iyong comment at thank you sa iyong panonood ng ating video kahit na ang tagal ko bago makareply sa iyo. Babawi ako sa'yo next time. Please watch our other videos. Alright. Next question. Si Frances Gun 3612. Ang question niya naman ay doon sa ating video ng Rackspace A5 Pro review. So ang question niya, hi po, kumusta po yung mic niya? Great vid by the way. Ay, maraming salamat naman po at na-appreciate niyo ang ating effort para magbigay ng information. So, ang masasuggest ko, kasi ginamit ko siya for almost a year, kasi hanggang ngayon ginagamit ko siya. So far, based on my experience, though meron siyang technical specifications, wala naman po akong naging problema, except kapag nasa labas po ako or nasa field, medyo nagkakaroon po ng problema yung noise cancellation. So, yun po yung aking problema. Pero so far, siguro out of 10 na paggamit ko sa kanya, 90% naman walang problema. And hindi naman masyadong nagreklamo yung receiver or yung kausap ko from the other line. So, okay naman po siya in terms of off-mic capability. So, wala naman po. For me, based on your experience, kung nakabili na po kayo, since ito po ay 7 months ago. Again, I'm sorry, late reply. Pero sana po ay nakatulong ako. Yung next question natin is from LuzD8819. Could you please make a video about tips and tricks? I'm first-time user or first-time Huawei user. Siya po ay nag-comment sa ating first impression ng Huawei Mate X6. So, unfortunately, hindi po ako nakagawa ng full-length review ng Huawei Mate X6 for the reason hindi po tayo nabigyan ng Huawei ng sample or hindi po tayo kasama sa embargo. So, Huawei, baka naman, meron tayong kailangan sagutin na comment. Pero, based doon sa aming experience sa paggamit ng Huawei, so far, meron pa akong nabili before na ginagamit ko pa rin ngayon. And I can say na in terms of quality, battery life, siguro medyo after 3 years, 4 years, or 3 or 4 years, medyo nagkakaroon na ng nako-compromise na yung quality ng battery life. Well, that's normal for a smartphone. Pero in terms of quality, build quality, processor, smoothness, well, depende sa application, wala po tayong masasabi sa phones or smartphones, kahit tablet ng Huawei. Siguro kung i-rate ko yung quality ng Huawei smartphone or other devices na meron si Huawei, pwede ko siyang ma-rate na 9 out of 10. So yun. So yun po. So hindi po tayo nagkaroon ng commercial unit or hindi po tayo kasama sa embargo ng Huawei kaya hindi po tayo nakapag-review. Okay, pero salamat po sa panonood.
Lua Z8819. Next question natin, how much HM po may Shopee? So I think yung nire-refer niya dito is how much po sa Shopee. Yung nag-comment po siya sa ating short video, ang pangalan po ay the new Huawei Soundjoy Bluetooth speaker. Kanina, tumingin ako ng mga presyo sa Shopee. Since sinabi mo is from Shopee, may nakita ako doon mga, ang range lang yung mga habang ako ay nagbabrowse, around 7,500 to 8,500 yung presyo. So, pili ka na lang kung sino yung mga legit na seller. Alright? Kasi matagal na itong nirelease. I think 2 or 3 years ago pa ito nirelease. So, you have to ensure lang na legit yung seller na pipiliin mo sa Shopee. Hoy, Shopee, baka naman. Ayun. So, sana nasagot ko yung tanong mo, J. Rose and Jaden. Thank you sa panonood. And I think ito yung second to the last natin na question. Nag-comment din sa Coolpad CP12 si Tufei Lamen 5957. So ang question niya is, why is my phone not turning on? What could be the problem? Sa mga technical na na-encounter natin, especially sa mga troubleshooting, kung medyo sa level na hindi na talaga nag-on even though finalo natin yung instruction sa pag-on ng smartphone, better po na tawagan na natin yung service center nung brand na nabili nating phone. Yun po ang pinaka-efficient. So for this one po, I'm sorry, hindi po ako makakatulong sa iyo. Pero sana po, nung 6 months ago, ay nakontak nyo na po yung Coolpad brand dito sa Pilipinas. Pero maraming salamat po sa panonood. Tufei Lamed 5957. Last question po natin. Ito po yung pinaka-recent. Does the charging case act as a power bank for the earpiece also? Sa lahat po ng mga Bluetooth headset or Bluetooth earphone na nagamit ko, yes, nag-act as power bank for the earpiece yung charging case. Dumodoble yung power na kailangan mo for the Bluetooth earphone. So, that's the reason po kaya siya may charging case, para po kung kailangan mo siyang i-charge without plugging your Bluetooth earphone or Bluetooth headset, mas convenient po sa mga user yung ganun. So, yun po yung pinaka-top reason bakit kailangan ng charging case sa mga Bluetooth earphone. Yes, nagka-charge siya and nagsisilbi siya as power bank for the earpiece. Alright, so that's our last comment. Sana po ay nasagot ko ang inyong mga tanong dun sa comment section below. Pero I will try my best na masagot yung inyong mga recent comment or tanong sa ating comment section. Hanggang dito na lang po muna. Kagaya po ng lagi kong paalala, stay safe, stay healthy, always be nice, only to deserving people. Kape tayo. See you sa next video.